Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ruben. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan kong hindi ko malilimutan. Matagal na panahon na nang mangyari ang kwentong ito at naninirahan pa ako sa lugar ng Siquijor kasama ang mga magulang ko. Alam kong alam niyo na ang lugar na ito dahil sa alam kong madami ang nakakaalam na ang lugar daw namin ay marami ang kababalaghan ng mga nangyayari. Ika nga nila, marami ang mga aswang na naninirahan dito. Nariyan pang may mga mambabarang, mangkukulam, at manlalason. Pero Miss Aya, hindi naman lahat ng nakatira sa Siquijor ay ganon. Marami din naman ang mabubuting tao gaya namin. Subalit hindi ko maipagkakailang sa lugar na ito kung hindi ka marunong makisama sa ibang tao. Tiyak na madami kang makakaengkwentro. Nang mga panahong iyon ay nag-iisang anak pa lamang ako ni Nanay Lokring at Tatay Simon. Masasabi kong ubod ng pagkalasenggo ang Tatay Simon ko. Kung kaya't laging nagbubunga nga ang aking ina. Noong unang pagsasama naman nila ni Inay, ay hindi tumitikim ni isang baso ng alak ang aking ama. Pero noong tumira na kami sa Siquijor, ay halos araw-araw ng lasing ang aking ama. Diyos ko, Simon, wala ka ng ibang ginawa kundi ang mag-inom ng alak. Galit na wika ng aking ina. Lokreng, mahal, ikaw naman no. Huwag mo nga akong matawag-tawag na mahal at naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Miss Aya, hindi ko alam kung maaawa ba ako sa aking ama o matatawa dahil sa mga sinasabi ng aking ina. Mahal, alam mo namang kailangan kong makisama sa lugar natin dahil ang lugar na ito ay puro aswang ang nakatira. Pagrarason pa ng aking ama. Magdahan-dahan ka nga sa bastos mong bunganga at baka may makarinig sa'yo. Ano pang sabihin ng kapitbahay natin? Wika ni Inay. Dahil sa totoo lang, hindi talaga namin lubusang kilala ang mga kapitbahay namin. Ang iba sa mga ito ay galing pa sa malalayong lugar. Yun bang bigla na lang napapadpad sa baryo namin. Magkaganon pa man, ay araw-araw ngang wala sa bahay ang aking ama. Nakikipag-inuman kasi ito kahit nasa hindi niya mga kakilala. Ang inaalala lang namin ni Inay ay baka makapagsalita si Itay ng hindi maganda at iyon pa ang maging dahilan ng pagkakaroon nito ng kaaway. Kahit na kasi magaling makisama ang aking ama, ay batid naming hindi maiiwasan ang mga ganong bagay, lalo na kapag nakursunadahan ka. Nay, hindi po ba natin susunduin si Itay? Minsang tanong ko sa aking ina. Abay, tumigil ka nga dyan, Ruben. Bakit mo pa hahanapin ang Itay mo? Tugon at balik tanong nito. Hay nako, marunong siyang umalis. Dapat ay marunong din siyang umuwi. Inis na dagdag pa ng aking ina. Sa tuwing tinatangka ko ngang hanapin ang aking ama, ay parating ganun ang sagot ng aking ina sa akin. Mabuti na nga lang din at kahit nasa anong kalasingan ni Itay, ay nakakauwi pa rin ito.
Susuray-suray pa nga sa paglalakad at kung minsan ay gumagapang na makauwi lang. Dahil doon ay parati namin siyang nadadatnan sa labas ng bahay. Nakatabing matulog ang mga alaga naming baboy dahil sa kalasingan. Hindi na nga niya nagagawa pang umabot sa loob ng bahay. Kaya naman sa labas na lang ito natutulog. Nay, hindi po ba natin papapasukin si Itay? Isang gabing tanong ko sa aking ina nang madatnan na naman namin sa labas ng bahay si Itay. Hayaan mo siyang katabi ang mga baboy. Ganyan ang nangyayari sa mga taong walang ibang inatupag, kundi mag-inom ng mag-inom. Abay nakalimutan na nga siguro niyan na may pamilya pa siyang naghihintay sa bahay na to. Hay nako, puro na lang konsumisyon ang binibigay sa akin ng iyong ama. Yaw-yaw ng aking ina at padabog nitong isinara ang pintuan. Dahil nga sa sinabi ni inay, ay wala na akong nagawa. Ayoko din naman kasing ako ang mapagbuntunan ng galit ni inay kapag nagpumilit akong tulungan ng aking ama. Minsan na kasi ako nitong napalo dahil roon. Hating gabi na ay hindi pa rin ako nakakatulog. Naiisip ko kasi ang aking ama na nasa labas ng bahay. Sigurado akong pinapapak na ito ng maraming lamok at nilalamig na. Kaya naman nagpasya akong hatiran na lamang ito ng kumot. Kahit na ganun kasi ang aking ama, ay nag-aalala pa rin ako sa kanya. Kaya ko rin iyon naisip dahil narinig kong nag-ingay saglit ang mga alaga naming baboy sa labas. Pero mabilis din naman iyong tumahimik. Tinubuan na din kasi ako ng kuryosidad sa aking katawan kung ano ang nangyari sa mga baboy namin. Naisip ko pang baka nadaganan na iyon ng aking ama. Bagong panganak kasi ang inahin namin. Agaran na nga akong bumangon sa kinahihigaan ko at kumuha ng isang kumot. Minadali ko na nga ang paglalakad ko. Nang sa ganon, ay masilip ko kung ano ang nangyari sa mga baboy namin. Nang malapit na akong makarating sa kinaroroonan ng aking ama, ay napahinto na lang ako bigla. Nang makita kong nakatuwad ang aking amang nakatalikod sa akin. Parang may nilalantakan nito. Dahil sa maliwanag naman ng bilog na buwan sa kalangitan, nang masanay nga ang aking mata sa dilim, ay nakita kong nilalantakan ng aking ama ang isang alaga naming biik. Agaran nga akong nilukuban ng takot at hilakbot nang makita ko iyon. Sarap na nilalantakan ni Itay ang anak ng inahing baboy namin na wala ng buhay. Sa pagkabigla ko nga, ay napasigaw ako ng malakas. Ilang sandali lang, ay dumating na rin ang aking ina at mabilis niya akong hinila pabalik sa may pinto ng bahay. Diyos por santo, Simon! Sa walang tigil ng pag-iinom mo, kung ano-ano nang pinaggagawa mo. Nahihintakutang wika ng aking ina. Bigla namang bumaling ng tingin sa amin si Itay. At kitang-kita kong nanlilisik ang mga mata nitong namumula pa. Hindi ko alam, Miss Aya, kung dala lang ba iyon ng kalasingan niya o baka nagdodroga na din ang aking ama. Kaya pulang-pula ang mga mata niya. Narinig pa namin ang malakas na pag-angil nito na animoy isang galit na hayop. At anumang oras ay handa ng sumugod.
Dahil nga roon ay taranta akong inutusan ng aking ina na pumasok na sa loob ng bahay at isarang maigi ang mga pintuan at bintana. Pero Nay, si Itay, paano si Itay? Alalang tanong ko. Hayaan mo na ang tatay mo. Bukas na ng umaga na lamang natin siya papasukin. Magmadali ka anak. Dahil sa takot namin kay Itay, ay nagkulong na lamang kami sa loob ng aming bahay. Rinig na rinig namin mula sa labas ang mga nakakapanghilakbot na pag-angil na tiyak kong nanggagaling sa aking ama. Narinig pa namin ang mga yapak nitong nagpapaikot-ikot sa labas ng bahay na para bang naghahanap ng daang mapapasukan. Sa takot ko nga ay hindi ko namalayang nakatulog na pala ako. Nang sumapit na ang umaga, Miss Aya, nagising na lang ako ay hindi pa din nakakapasok ang aking ama sa bahay. Kung kaya't ginising ko na si nanay para puntahan si Itay. Pero bago pa man ako makarating sa silid tulugan nila, ay nakita ko sa sala ang aking ina. Nay, parang hindi ka po natulog. Namamaga po kasi ang mga mata mo. Tanong ko kay inay. Gising na kasi ito nang makita ko siya. At baka sa kanyang muka na malalim ang iniisip niya. Nag-aalala kasi ako sa tatay mo, Ruben. Baka kung ano nang mangyari sa kanya sa kakaaraw-araw niyang paglalasing. Huwag ka na pong mag-alala. Walang mangyayari sa tatay. Tara na po, puntahan na lamang natin siya. Aya ko kay inay at nagtungo na kami sa kinaroroonan ng aking ama. Nadat na namin itong nakabulag tapas sa labas ng bahay kung saan nakapwesto ang mga alaga naming baboy. Tay, gising na po. Pukaw ko sa natutulog kong ama. Kayo pala anak. Hindi ako makatayo at nanghihina pa ako. Sambit ng aking ama. Nakita kong bigla na lamang umiyak ang aking ina. At sinabihan ako nitong huwag kong iiwan si Itay at may pupuntahan lamang siya. Opo, Nay. Sagot ko. Agara na ngang nagmadaling naglakad ang aking ina papalayo sa bahay. Miss Aya, sa pagkabungangera ng aking ina, ay noon ko lang siya nakitang labis-labis na nag-aalala sa aking ama. Kaya naman naisip ko na kahit ganon si inay, ay mahal niya pa rin si Itay. Napasunod na nga lang ako ng tingin sa kanya habang papalayo. Noong balingan ko ng tingin ng aking ama, ay nakita kong nanlilimahid pa rin ito sa dugo at lumalansa na iyon. Maging ito man ay takang-taka kung bakit gano'n na lang ang kanyang itsura. Tinanong pa nito kung ano ang nangyari at bakit patay na ang isang biik namin. Nang sabihin ko naman sa kanya ang lahat, ay gulong-gulo ito at hindi niya matanggap ang ginawa niya. Bahagya pa nga siyang nagalit at sinabihan akong huwag siyang biruin ng ganon at hindi nakakatawang makita ang sitwasyon niyang nasa tabi ng patay naming alaga. Hindi ako nagbibiro, Tay. Kinain mo po talaga ang alaga natin kagabi. Sa galit nga niya, ay nakaya niyang tumayo mag-isa at nagtungo sa loob ng bahay namin.
Mabuti na lang at malayo-layo kami kaunti sa kapitbahay namin. Kung kaya walang nakakita sa aking ama na halos maligo na sa dugo ng baboy. Sinundan ko na lang ng tingin si Itay na papasok sa loob ng aming bahay. Nang tuluyan na itong makapasok, ay napagpasyahan kong linisin na lamang ang kalat sa labas. Bago pa, may ibang taong makakita roon. Pero sa totoo lang, ayoko lang talagang sumunod sa kanya at natatakot pa rin ako na baka ako naman ang kainin ng aking ama. Nang makabalik na si inay, ay may kasama itong albularyo. Agaran nilang hinanap ang aking ama. Mabilis ko namang sinabi na nasa loob na ng bahay. Walang ano-ano'y pumanhik na nga rin roon ang albularyo at ang aking ina. Kaya naman sumunod na rin ako sa kanila at nadat na namin ang aking ama na natutulog na sa papag. Nakapagbihis na rin ito ng malinis na damit. Kaya naman agaran ng ginamot ng albularyo ang aking ama. Ano hong nangyayari kay Simon, Mang Pedro? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Nahawaan sa pagkaaswang si Simon, kaya niya kinain ang alagang baboy niyo. Dahil sa sobrang takam nito na kumain ng tao, kaya baboy na lang ang kinain niya. Magpasalamat tayo, Lokring, at hindi kayo ng anak mo ang nabiktima niya. Tugon ng albularyo. Takot na takot kami sa sinabi nito, Miss Aya, at hindi kami lubusang makapaniwala. Paano naman nahawaan si tatay? Tanong ko. Hindi na nga umuwi si tatay, di ba? Para makipaghalubilo sa mga taga rito. Bakit naman siya hahawaan? Dagdag ko pa. Ruben, anak, kahit anong pakitungo mo sa mga yan, ay demonyo ang mga yan. Wala silang pakialam kung maayos ka mang makitungo o hindi. Yan ang matagal ko nang sinasabi sa iyong ama. Inis na tugon ni inay at mangyak-ngyak na naman. Gagaling pa po ba si Itay? Tanong ko ulit. Gagaling pa ang Itay mo dahil gagamutin ko siya sa abot ng aking makakaya. Wika ng albularyo na mababakas ang determinasyon sa boses nito. Maidagdag ko nga palang, kumpare ni Itay ang albularyong si Mang Pedring. Gapusin niyo na lamang si Simon nang hindi siya makaalis at hindi kayo masaktan. Utos ng albularyo. Kahit na masakit at labag sa loob namin, ay ginapos namin si Itay. Matapos ngang gamutin ni Mang Pedring, ang aking ama ay nagpaalam na din ito dahil may gagamutin pa siya sa Karatig Baryo. Pagpatak ng dilim, ay walang tigil sa pagsigaw ang aking ama at nanghihingi ito ng alak. At para bang ang lakas-lakas niya, Miss Aya. Ayan, alak pa! Sige, alak pa! Kakainom mo ng alak, napapahamak ka na, Simon. Tumigil ka na, pakiusap. Wika ni inay. Habang ang aking ama ay wala pa ring tigil sa pagwawala. At para bang nawawala na talaga ito sa sariling katinuan. Sa paglipas ng oras, ay hindi namin namalayan na nakawala ang aking ama sa pagkakagapos namin. Kaya naman mabilis namin itong hinanap. Natagpuan na lang namin ang aking ama sa likuran ng bahay. Habang hawak-hawak
ang isang pusang wala ng buhay. At nginangat-ngat niya iyon, Miss Aya. Nanlilisik ang mga mata ni Itay at pulang-pula na naman habang tumutulo pa ang laway at puro dugo na ang damit dahil sa kinain niyang pusa. Takot na takot talaga kami ni Inay at hindi makapaniwala sa nakita namin. Noong makita kami ni Itay, ay bigla na lamang siyang kumaripas ng takbo paalis. Akmang susundan ko pa sana ito nang mabilis akong pigilan ni Inay at sinabihang hayaan na ang aking ama sa kadahilanang baka ikapahamak ko pa raw kung susundan ko ito. Kinabukasan, nakita na lamang namin si Itay na nakatulog na naman sa labas ng bahay. Kaya naman pinagtulungan na namin siya ni Inay at ipinasok sa loob ng bahay para gapusin. Sinigurado talaga namin na hindi na siya makakawala pa. Malaking kadena na talaga ang ginamit namin sa kanya. Nakakaawa mang tignan sa ganoong kalagayan ng aking ama ay wala kaming ibang magawa. Muli namang binalikan ni Inay si Mang Pidring sa bahay nito. Ngunit hindi pa rin nakakauwi ang albularyo mula sa panggagamot sa Karatig Baryo. Kaya naman bagsak ang balikat na bumalik ang aking ina sa aming bahay. Wala na kaming ibang pagpipilian pa, kundi ang hintaying makauwi si Mang Pidring. Sa paglipas ng ilang araw, ay inakala kong magaling na ang aking ama. Tahimik na kasi ito at mukhang kalmado na. Ngunit isang gabi, kabilugan ng buwan iyon, isang mas nakakapangilabot at katakot-takot na pangyayari talaga ang hindi ko malilimutan. Nakita ko na naman kasing nakawala na naman sa tali niya si Itay. Nag-iba na din ang anyo niya na sa unang tingin ay aakalain mong malaking aso ito na butot balat na lamang. Nanlilimahid na din ang katawan niya dahil sa dami ng laway na tumutulo mula sa bibig niya. Nasa likuran siya ng bahay namin nang makita ko ito sa ganoong tagpo. Kumakain ng isang sanggol na hindi namin alam kung kaninong sanggol iyon. Nilalantakan niya talaga iyon, Miss Aya, na para bang isang hayop na gutom na gutom. Sa takot namin ni Inay, ay agara naming tinawag ang albularyo. Nang gabing iyon, ay hindi talaga naging madali ang lahat para sa amin. Sa kadahilanang tinatangka na akong biktimahin ng aking ama. Matapos nitong kainin ng sanggol, ay ako naman ang binalingan niya. Labag man sa loob kong masaktan ng aking ama, ay nakipaghabulan at nakipagbuno talaga ako sa kanya, Miss Aya. Hindi ko alam, ngunit ng gabing iyon, ay doble ang lakas ng aking ama. Napakaliksi rin nito na animoy may sapusa. Tumulong na nga rin si Mang Pidring sa akin dahil ayaw talaga akong tigilan ng aking ama. At gigil na gigil ito na makain ako. Pero dahil di naman doon, ay nahuli namin ang aking ama at tuluyan na nga naming naikadena ulit. Hindi nga lang isang kadena ang ginamit namin, kundi dalawa sa magkabilang paa nito. Nang gabing iyon ay agarang sinimula ng albularyo ang gamutan kay Itay. Napagpasyahan rin ni Mang Pidring
na wag mo nang iwan ang aking ama. Kaya naman parati na itong nasa bahay para antabayanan ang paggamot kay Itay. Tao po, may tao ba dyan? Simon, alam kong nandyan ka. Habang ginagamot ng albularyo ang aking ama, ay narinig naming may tao sa labas ng aming bahay. Kaya naman saglit itong napatigil. Narinig kong babae ang nagmamay-ari ng boses na iyon. Nagkatinginan naman kaming lahat at nagpapakiramdaman kung ano ang mga susunod na mangyayari. Simon, tawag muli ng malamyos na boses. Doon ay sinenyasan ako ng albularyo na siya na ang magbubukas ng pinto. Sino ka? At ano ang ginagawa mo dito? Tanong ng albularyo bago nito buksan ang pinto. Pinapasundo ng mga kainuman niya si Simon. Hinahanap lang namin ang aming bagong kasapi. Tugon nito. Nang tuluyan ng mabuksan ng albularyo ang pinto, ay nakita ko ang isang magandang babae na noon ko lamang nakita sa tanang buhay ko. Subalit, nang makita ng babae si Mang Pedring, ay nanlaki ang mga mata niya at nagkukumahog na tumakbo paalis nang walang paalam. Nakita ko pang halos magkandarapan na ito sa pagtakbo papalayo. Bakas na bakas ang takot sa muka ng babaeng iyon na animoy nakakita ng multo. Sino iyon, Mang Pedring? Tanong ng aking ina. Isa ang babaeng yun sa mga yumanggaw sa asawa mo. Huwag mo nang alalahanin yun. Ako na ang bahala sa mga animal na yun. Ang mahalaga ay mapagaling natin si Simon bago mahuli ang lahat. Sa mga nagdaang araw, ay unti-unti nang gumagaling ang aking ama. Pero hindi iyon naging madali at nahirapan talaga ang albularyo. Sa kadahilan ng ayon dito, nakatikim na ng dugo ng tao ang aking ama at matagal na gamutan ang kailangang gawin sa aking ama. Mabuti na lang at may kakilala si Mang Pedring na isa pang kagaya niya at iyon ang naging katulong niya sa pagpapagaling kay Itay. Dumaan pa nga ang ilang buwan bago tuluyang gumaling si Itay. Pero magkaganon pa man, ay hindi pa rin talaga nawawala sa kanya ang pagiging lasenggo. Umiinom pa rin naman ito ng alak, pero sa bahay na lamang namin at kainuman niya na ang aking ina. Kahit anong aya sa kanya ng mga kabaryo namin, ay hindi na talaga ito umiinom ulit na may kasamang ibang tao. Matapos ang pangyayaring iyon, Miss Aya, ay hindi pa din naman nawawala ang kilabot sa baryo namin. Kung kaya't gabi-gabi na lamang ay may umaalulong na mga aso. Dahil siguro sa mga aswang na nag-aaway-away. Sa dami nga ng nangyayari sa baryo namin, ay hindi ko lubos maisip na pati ang aking ama ay muntik ng maging aswang. O sa madaling salita ay naging aswang na nga. Kung hindi lamang ito napagaling ng albularyo, baka wala na akong ama. Dahil na din sa pagiging lasenggo nito. Parati nga itong inaasar ng aking ina. Nang alak pa. At makipag-inuman pa sa iba
Nang sa ganon ay tuluyan na itong maging aswang talaga. Pero syempre biruan lang nila iyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.